Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. My beloved child, I miss you. Amidst your busy life, I long for our connection. No matter how far you've strayed, I'm ready to embrace you. I know the weight you carry. You don't have to carry them alone. Come home. I long to celebrate your return. Forgiveness is waiting for you. A feast is waiting for you. I am here, and you are deeply loved. To all of you, welcome. Marami pong gumagamit ng ating feast na Taglish sa mga feast lights sa buong bansa. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At tulad ng nabanggit ko po, maganda yung ating talk. Lagi namang maganda, pero ito malapit sa puso ko. Kasi title pa lang, ang sabi dito sa talk 6 natin, God sides with the little ones. Pansin nyo tayo mga Pilipino, kampi tayo sa mga dehado. Diba? Tingnan nyo na lang yung FIBA. Diba? Dehado tayo. Kaya minsan lang tayong nanalo, nagbunyi ang buong bayan. At hindi ko alam kung may mga nakaka-relate pa sa akin kay, diba? Mga heroes natin sa pelikula, mga sa una maapi muna. Naalala nyo ba si FPJ? Sa una yan, palagi yan. Mabubugbog muna siya, aapihin muna siya, at pag aping-api na siya, babangon ako at tutulogin kita. Hindi ka nasisikatan ng araw. Isang bala ka lang. Dapat aapihin muna siya para mahuhulog yung loob mo di ba? Kahit si Dolphy, di ba? Lagi siyang mahirap, di ba? John and Marcia, Home Along the Riles. Our hearts go for the poor, for the oppressed. Siguro dahil tayo kasi mismong Pilipino, feeling natin dehado tayo Di ba, nabanggit ni Father Pau kanina, 333 years under Spanish rule, 50 years under the Americans, 3 years under the Japanese. Talagang feeling natin tayo'y naapi. Kaya malapit ang puso natin sa mga api, sa the least, the lost, and the last. And you know what? Diyan tunay na malapit ang Diyos. Of course, mahal ng Diyos ang lahat. Pero tulad ng sinasabi ng simbahan, mayroon tayong preferential option for the poor. At dito sa patuloy natin pag-aaral sa Deuteronomy, makikita natin na talagang may killing ang Diyos. At tayo din dapat sa mga aba, sa mga mahihirap, sa mga walang kapangyarihan, walang pangalan.
Our reading from the book of Deuteronomy. Before I read, I'm going to remind you again that throughout the series, Jesus is modeling to us how we should read the law. Kasi ang Deuteronomy ay napaka-technical, masalimuot. Kaya merong temptasyon that you read it literally. Kaya nga maraming mga relihiyon na nagtatalo-talo dahil iba-iba ng pagbasa o pagkaintindi sa binasa. Kaya ang lagi nating lens, ang lagi nating halimbawa ay kung paanong binasa ni Jesus. Because he would always read the heart behind the law. Ako po yung nag-aral ng batas at hindi ko natapos, pero marami akong na-squeeze out sa pag-aaral. Mayroon kasing sinasabing the letter of the law and the spirit of the law. Minsan kasi mababasa mo yung batas at yung mga legalistic tulad ng mga Pariseo, dapat sundin ito to the letter. Yan ang sabi, basa. Diba? Ganon. Pero, kahit sa batas ng tao, may pinag-uusapan ding, teka, ano ba yung spirit of the law? Ano ba yung tunay na sinasabi ng batas? Kaya tingnan nyo, last Sunday, nung nasa PICC tayo, nag-grand feast tayo, abay, pinag-usapan natin, marriage. At pag pinagsinundan nyo yung discussion ni Odi hanggang sa discussion ko, parang pwede yung divorce sa Old Testament Pero si Jesus, nung siya na dumating sa New Testament, nilinaw niya, ang puso ng batas noon, nung pinag-uusapan yung quote-unquote divorce, ay damayan o quote-unquote kampihan yung kababaihan na walang karapatan nung mga panahong yun. Kaya kawawa naman. Kaya yun ang espiritu nun. Pero tignan nyo, nung kwento na natin yung kwento nung adulterer, nung babaeng babatuhin, dahil ayon sa batas, pag nahuli ka nakikiapid, batuhin ka hanggang mamatay. Yun ang talagang nasa batas. Pero nung si Jesus na tinanong, galing niya, no? Kung sino sa inyo may kasalanan, walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang nakabato. Dahil lahat sila makasalanan. Kaya pinakikita ni Jesus how we should understand the law, especially in Deuteronomy na pinag-aaralan natin. Because Jesus was revealing to us God's heart. At ito ang isang general theme, lalo na sa Deuteronomy. The laws have one goal, and the goal is this: to side with the little ones. Sa mga noon, ang talagang walang tinig, walang boses, mga bata. Kaya nga pinaalis nung lumapit kay Jesus. Diba? Ang mga kababaihan, hindi mo nga pwedeng makita na nakikisalamuha Ang mga dayuhan, ayan. Kaya babasahin natin dito kung paano ang Deuteronomy, instead of reading it to the letter, we see how it reveals God's innermost heart. Kaya basahin natin sa Deuteronomy 26:13. Then you must declare in the presence of the Lord your God, I have taken the sacred gift from my house and have given it to the Levites, the foreigners, the orphans, the widows, just as you commanded me. Tignan nyo, in-enumerate dyan yung mga naisasang tabi o yung tinatawag natin yun, mga nasa laylayan ng lipunan. Very meticulous ang Panginoon, lalo na ang mga Hudyo sa mga dayuhan Kasi sila mismo naging dayuhan Diba? Pag sila ay nasasakop, sila ay kung saan-saan na exile na pupunta. Kaya sabi niya, intindihin nyo, maging maawain kayo at mapagbigay sa mga dayuhan, sa mga naulila, sa mga balo. Ganon din sa mga Levites, kasi yung mga Levites ang mga naglilingkod sa templo, sa simbahan. Pag-aralan pa natin ang higit at tignan pa natin ang puso ng sinasabi ng batas na ito. Himayin po natin ang kaunti. Kasi po, kung noon kasi iniisa-isa talaga natin,
bawat chapter, bawat verse. Ngayon, dahil yung Deuteronomio, like who reads the book of Deuteronomy, di ba? Kaya at least, ina-unveil namin sa inyo, at least in general. Kasi yung mga nilaktawan natin, Deuteronomy 19 to 26, for example, haba nun. It's a large section of laws na kung iisipin mo, parang halo-halo, mga batas mula sa giyera, issues on war, on slavery, on divorce, to seemingly mundane things. Ibig sabihin yung parang ang babaw naman ito, isinabatas pa. Kaya sabi ko sa inyo, hanggang ngayon, may mga relihiyon na naglalaban-laban, kinuha ang mga batas dito sa Old Testament na hanggang ngayon sinusunod nila. Hanggang ngayon sa kakainin, sa isusuot, sa itsura. Kaya magandang inuunawa natin. Halimbawa, may law pa na how to take care of farm animals. Nasa batas yun sa Deuteronomy 25:4. Sabi do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Grabe, batas yun At sa mga Hudyo, pag batas yun, susundin mo. Kung hindi, pwede ka isumbong. Pwede kang parusahan. Naalala niyo, panahon ni Jesus, nung sila'y kumuha ng mga palay at kinain, batas yun, bawal yun. Ganon sila katindi sa mga batas. Di mo ano sabi niyan, huwag mong bubusalan yung baka habang ito ay gumigiik. Giik yun sa Tagalog, tinignan ko malalim. Pati yun, batas. Pero alam niyo may sinasabi yan, na ang batas ng Diyos na spiritual ay batas din na napaka-practical. Ba't mo nga naman bubusalan yung baka habang ito ang tatrabaho, di ba? Para daw, huwag kakain. Kasi habang tatrabaho, tapos nakakita, kakain, hindi practical. Ibig sabihin ng Biblia, nagtuturo pa ng mga practical na bagay. Pero kung iisipin mo dito, those laws were broadly grouped in the order of the 10 Commandments. Ang daming batas ng mga Hudyo Pero lahat yan, maiuuwi mo sa 10 utos ni Moses. At muli, tandaan po ninyo, to those who are seriously studying going through our Bible study, Bible study po tayo Deuteronomy should be understood as a wisdom literature. Sabihin niyo po lahat, wisdom, literature. Ibig sabihin, baka yung mga sinabi niyang batas noon ay hindi na applicable ngayon. I-discern mo. Yung sinabi niya to the letter ay baka hindi na aangkop ngayon. Pero baka yung spirito, ayan, yung pinaka puso na sinasabi ng batas, yun ang kunin natin. Apply pa ba natin ito? Hindi, may sinasabi ito Ito, magugulat kayo. Baka ma-iskandalo pa kayo. Tignan nyo, Deuteronomy 23, 12 to 13. Interesting ito basahin ko. Sundan nyo English ito kasi pag tinagalog natin, baka mayaki kayo Tignan nyo. Batas ito. Designate a place outside the camp where you can go to relieve yourself. As part of your equipment, have something to dig with, and when you relieve yourself, dig a hole and cover up your excrement. In English lang natin, pag tinagalog ko yan. Gusto nyo, tagalogin natin para magkaintindihan tayo. Pag ikaw daw magna-number 2, pag ikaw daw magpupups, hindi ko natatagalugin yun, alam nyo na yun. Abay, pati yun, merong utos. Magdala ka daw ng panghukay. Para pagkatapos mo mag-poops, yung poops mo, tabunan mo. Batas. Pero alam nyo ba, hanggang bago mag-19th century, kahit sa mga syudad na sibilisado na sa Europa, palaging may epidemya. Dahil hanggang 200 years ago, ang mga tao noon, hindi alam kung paano i-dispose yung kanilang mga poops. Kaya tinatapon sa kalye, sa alley, sa mga pasilyo, tinatapon sa kanal, sa river, sa open field, sa vacant lot. Bakit? Scientific and historical yan, Wala pa silang idea na magiging dulot ng sakit yun.
Kaya nagkaroon ng mga epidemic ng diseases. Wala pa silang idea ng germ theory, ng microorganism. Bakit? Kasi si Louis Pasteur at si Robert Koch, yung mga nakaimbento, nakadiscover ng microorganism, 19th century lang yan eh. Kaya yung mga poops nila, nagkalat. Pero yung mga Hudyo na naninirahan kahit sa Europa, hindi nagkakasakit. Bakit? 3,000 years ago pa lang, inutusan na sila eh. Tinuruan na sila, pag sila magpupoops, tatakpan nila ng lupa, ibabaon nila. Kita niyo yan? Napaka-practical ng Biblia. Pero ano talaga yung sinasabi? Ano yung puso nun? Ano talaga yung, alam nga naman, ipangarap mo, oy, pag uwi mo, natutunan ko ngayon, pag ikaw nag-poops, dapat huhukay ka. I mean, may mga toilet na naman tayo ngayon. Pero ano ang espiritu nun? Yun, ang sinasabi niyan, at the core of these laws, they wanted to live in a community that cared for one another. Huwag lang tayong dudumi basta-basta at itatapon ng irresponsable. Isipin mo naman, yung mga maiistorbo nun, maiiskandalo nun, magkakasakit dahil doon. The Jews were already being taught to care for others. In fact, kuha tayo ng 5 mas seryosong batas. Tignan natin. I'll take 2. First, mula dito sa Deuteronomy laws, share your harvest with the hungry. Oh! Sabi ko sa inyo, paborito ko yan kasi social justice yan eh. Alam niyo bang, tinawagan ko pa sana yung mga kaibigan ko, hindi lang sila pumwede. Magjujuwet sana kami ni Gary Granada, kung kilala niyo siya, o si Noel Cabangon. Yan yung mga kilala ko, mga progressive singers eh. Medyo mga abala sila. Kaya nagpalabas na lang ko ng video ko nung bata pa ako. Kasi mga awit nila tungkol sa pakikiisa sa mga naaapi. Pakikiisa sa sambayanan. Tignan nyo itong batas na ito ng Deuteronomy 24:19 ha. Do diniscuss na natin ito sa Leviticus eh. Tignan ninyo. When you are harvesting your crops and forget to bring in a bundle of grain from your field, don't go back to get it. Leave it for the foreigners, orphans, and widows. Then the Lord your God will bless you in all you do. Gabi yan. Napaka-conscientious niyan. I give corporate talks now to the biggest companies in the country. SM Prime Holdings, Jollibee, Converge. I go around. At ang natutuwa ako ngayon, sa mga kumpanya, siguro marami silang tatrabaho sa kumpanya, uso na yung salitang corporate social responsibility. Na hindi lang basta dapat kumita ng kumita, nang hindi mo binabalik sa lipunan ang inyong kinikita. O kaya, lumaki kayo ng lumaki, pero ang dami namang tinamaan. Halimbawa, iyang pag-aani, ani yan eh. Sabi nila, pag umaani ka na sa iyong lupa, sa iyo yung ani. Tapos pag inani mo yan, yung mga palay, yung mga grains, may mga bumagsak. Babagsak yan eh. Huwag mo na daw pulutin. Kunin mo na lang inaani mo, batas nila yan. Kunin mo yung mga naani mo, tapos iwanan mo na yung mga nahulog. At yung mga nahulog, para na yon sa mga mahihirap. Ang tawag dyan, gleaning. Sa Tagalog, pamumulot. Malaking kwento yan. Kung alam niyo yung kwento ni Ruth, tsaka ni Boaz, nagkita sila dahil si Ruth, dayuhan, namumulot siya. Tapos nakita siya ng may-ari ng field, si Boaz. Nagkatuluyan sila. But anyway, ano sinasabi niyan? Huwag lahat kamkamin mo. Magtira ka para sa iba. Lalong-lalo na doon sa mga walang kakayanan na magkaroon ng ani. Kaya taliwas yan sa world's scoreboard today. Sabi ko sa inyo, ako'y nagbibigay ng talk sa mga kumpanya, lalo na pag January, na magtatalaga sila ng mga targets, hindi ba? Millions, billions, okay yan. Sinasabing masama yan, okay yan. At ang palagi nilang sigaw ng marami,
maging number one, maging number one, maging number one. Minsan, naimbitahan ako, magkakakumpetensya sila. Parang sinasabi ko sa kanila, sabi, maging number one kayo. Yan din ang sabi ko sa kompetensya ninyo number one kayo. Ang tinuturo sa atin ng mundo makuha mo't mahakot mo hanggat kaya mo. Pero natutuwa din ako, lalo na sa mga binibigyan ko ng talk, tulad ng nabanggit ko, marami na rin kumpanya ngayon, kahit yung malalaking kumpanya, ang iniisip, wag lang tayong kabig ng kabig. Ano naman yung binabalik natin? Kaya hindi lang ito for personal gain. Meron akong pakikita sa inyo. Dahil sunod-sunod na naman yung naging bagyo. Bukas nga ng klase. Sa amin, alam niyong may school. Tayong pinapatakbo. Nakabukas pa lang ng klase, mas marami na kaagad yung bakasyon. Bakit? Panay ang ulan. Sa amin po, panay pa ang baha. Hanggang bubong. Kahapon, nasa isang conference ako sa diocese namin, hindi ko muna babanggitin kung saan. Ang dami kong kausap na mga pare, at ang pinagkwentuhan nila ay kung bakit daw nagbabaha na sa maraming lugar na dati naman hindi binabaha. At alam niyo, ang mga tinuturo nila, ako'y nakikinig lang. Kaya sabi ng mga pare, si Alvin, nakikinig lang yan. Pero kita mo, may mga sasabihin na naman yan. Totoo nga. Ang tinuturo nila ay yung mga nagsipagtayo ng malalaking mga gusali at mga establisamento na maganda naman. Kasi nagkakaroon ng hanap buhay, di ba? Umuunlad. Pero minsan, ang kapalit. Pag tinaasan masyado, di ba? Yung tubig nun lahat pupunta sa mga karatig bayan. Kaya nagkakamot yung mga dating alam nilang di naman sila binabaha, lumulubog na sila. Kaya minsan yan yung iniisip natin. Lalo na po sa amin, talaga ang tinuturo noon, ngayon, alam natin lahat yan. Ang daming kagubatan sa amin sa bandang dulo ng aming probinsya. Ngayon, kalbo na lahat. Pinaliwanag pa sa akin ng pare, di ba? Brother Alvin, alam mo yan, ang isang puno, hanggang galon-galon ng tubig ang pwede niyang makuha. Pag pinutol mo lahat yan, yung galon-galon ng tubig na dapat masipsip ng puno, bagsak lahat yan. Sa tao. Kaya minsan, o madalas, baka hindi natin naiisip, at wag lang tayo magturo sa mga malalaking mga establisamento. Tayo din tanong natin, baka tayo ay, okay yun na tayo ay kumita. Kailangan natin yun. Na umunlad ang ating negosyo, kailangan natin yun. Pero wag naman sanang at the expense of others. Wag naman sanang tayo ay umunlad, pero kinahirap ng iba. Kaya ang scoreboard ng Diyos, imbis na personal gain, communal gain. Yung mga may-ari po ng negosyo dito, ay salamat, nag-feast kayo. We need more businessmen, entrepreneurs, to imbibe God's principles. Kasi God bless the businesses. God bless you entrepreneurs. Bakit? Ipapadaloy sa inyo ang biyaya ng Diyos Meron kayong kakayanan na kumita at mag-empleo ng mga tao. Kaya babantayan natin na habang lumalaki ang kumpanya, yung mayaman, okay ang mayumaman. Lagi na, TRC nga ngayon ni Brother Bo Truly Rich Club. Basta't kita mo na habang ikaw ay yumayaman, sumasagana, lumalaki yung kumpanya, kasama yung iyong mga tao. Na sila din ay sumasagana. Na sila din ay nagkakaroon ng disenteng pamubuhay at umuunlad. Communal gain. Sama-sama. Amen? Palakpakan nga natin yan. Kasi in God's kingdom, we cannot get rich alone. Hindi gusto ng Diyos, yumaman ka, kapatid. Gusto niya. Pero wag lang ikaw lang. Katunayan, lagi nating dinadasal yan. We want to be blessed so that we can bless others. Amen? Number 2, sinabi din to protect your neighbor's goods. Basa.
dito sa Deuteronomy 22:1-3. If you see your neighbor's ox or sheep or goat wandering away, don't ignore your responsibility. Take it back to its owner. If its owner does not live nearby and you don't know who the owner is, take it to your place. Keep it until the owner comes looking for it. Then you must return it. Do the same if you find your neighbor's donkey, clothing, or anything else your neighbor loses. Don't ignore your responsibility. Pareho lang din po sinasabi niyan eh. Kaya kung babalikan ko ulit yung issue ng baha, naku, alam niyo ba po pag nababaha, hindi lang naman yung ikaw ay nabasa eh, o pinasok eh. Damay dyan yung kabuhayan eh. Damay dyan ang mga palayan, damay dyan yung mga negosyong walang kinita, damay dyan. Kaya nawa, uulitin ko, sana sa ating pag-unlad at pag-asenso, hindi natin ninanakawan ng pagkakataon at kabuhayan ang iba. Alam nyo, nagkwento ko sa inyo minsan sa pagkain pa lang eh. Huwag na tayong lumayo sa lipunan, panglipunang issues. Sa hapagkainan pa lang, tignan ninyo kung ano ang ugali ng mga tao sa inyo sa hapagkainan. Kayo ba unahan na kapag kumain na at wala pa yung iba, ay pasensya siya, buntot na lang kanya. Ayaw, kanina pa tinatawag eh. O nasa na si kuya? Ay, kanina pa tinawag, kaya ulo na lang. Sa hapagkainan pa lang makikita mo na kung si tatay o si nanay o mapagbigay, hati-hatiin natin, yung wala, pagtabihan ninyo, o itira niyo yung mami ninyo, hindi pa, doon pa lang. Sa bahay pa lang, sa tahanan pa lang, i-train na natin ang pamilya. Para pag yung mga anak natin naging businessman, naging may-ari ng kumpanya, maaalala nila yon. Dapat ibigay ang nararapat. At hindi ko mo ikaw yung may kakayanan, yan kasi ang nadidinig natin eh. Totoo naman. Minsan naman, ako kasi nag-aral, sabihin natin, ako nagsumikap. Ako tatamad-tamad naman kasi ang mga mahihirap na yan eh. May katwiran din yun. Ayaw naman nating dole out lang ng dole out, hindi na natuto. Pero minsan din kasi, nawalan sila ng pagkakataon. Kaya tayong may pagkakataon na mag-aral, tayo may pagkakataon na kumita, tayong may pagkakataon na magbigay. Sabi sa mga batas na ito, tayo ay magbigay. In fact, huhugutin mo pa yan sa 7th commandment, do not steal. Ba't ninanakawan ko ba sila? Kinita ko ito ha. Akin ito ha. Oo nga. Pero again, baka sila'y nawala ng pagkakataon. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa'yo. Kaya lang kung ikaw'y may pagkakataon na yon, baka yung nawala sa kanila, pwede mong tulungan. Damayan. Bigyan ng parte at bahagi. Kasi imagine ninyo, sabi nila ha, sa Pilipinas lang, ang yaman ng Pilipinas eh. Natural resources, karagatan, kalupaan, mayaman. Kung matuto lang talaga tayong magbahagi, yan ang mundong nakikita ng Diyos eh. Palagay ko walang magugutom at walang maghihirap. Amen? Pakinggan pa natin si Brother Tony. Brother Tony Valenzuela. Grabe, no? Akala natin yung Deuteronomy, puro mga batas, puro mga utos, puro mga laws lang. Pero kung babasahin talaga natin ng mga igay at himay-himayin natin, makita natin ang puso ng Diyos. Nandyan. Pero makita talaga natin ang puso ng Diyos dito. So we have 5 lessons. Ilan uli? 5. Nabanggit na at na-share na ni Brother Alvin yung unang 2, which is share your harvest with the hungry, sa mga mahirap, sa mga nagutom at nauuhaw. Pangalawa, of course, protect your neighbor's goods. That's why hindi pwede na wala kang pakialam. Hindi pwede, silang bahala. Siya ang bahala sa sarili niyang gamit. Who am I? My brother's keeper? Diba? Ganun yung mga tanong. Pero ito yung pangatlo. Are you ready? Say, I'm ready. Alright, pangatlo. Rescue the abused. No? Kasi alam natin sa panahon ng mga ancient Israelites, may mga slaves. At kung ginamit natin yung salita ngayon yun, slaves, parang nagka-cringe na tayo. May mga ganun pa rin ba, Brother Tony? Parang wala na yun, di ba? Nasa 21st century na tayo, may mga slaves pa rin.
Pero ito, the question now is, why didn't God just ban slavery entirely? Dito pa lang sa Deuteronomy, bakit hindi? Ito ang sagot, dear friends. Because God is using Deuteronomy to work with the ugly reality of our broken and fallen, messed up world. Anong ibig sabihin nito, Brother Tony? Alam nyo, ito, tandaan natin ha, tandaan natin mga minamahal na mga kapatid, tandaan natin, sinong gumawa ng slavery? Diyos o yung tao? Sino? Tao. Di ba, ginawa ba ng Diyos ang mga slaves? Hindi. God didn't make slaves. It is man who made slaves. Wala naman political slaves ngayon, di ba? But maybe you're a slave to your addiction. You're a slave to your attachment. You're a slave to the world. Ibang klaseng slaves na yan, di ba? So meron pala mga slaves pa rin ngayon. Pero ito, mga kapatid, no? I want to remind you that the Catholic Church teaches this important teaching na hindi alam ng lahat. That no Catholics always know is this: God's grace works on nature. But for grace to bear fruit, we have to cooperate. Put your hand over your chest. Breathe in, breathe out, and say, I will cooperate. Yung iba ayaw yata. That's why grace has to work. At yan ang pinapakita ngayon ng Deuteronomy. Kahit broken ng mundo, noon at hanggang ngayon, even if sobrang tigas ng puso at isip ng mga Israelita noon, at hanggang ngayon, tayo din, God's grace is still working on us and in us. Amen? Ulit, pwede yung itap yung sarili mo. God's grace is working in me. Diba? Minsan ang tingin kasi sa sarili natin, di ba? Ang hirap, you're trying to overcome your anger, yung pagiging impatient, di ba? Yung mga bad habits, yung mga sins. But God's grace is still working in you. That is why itong mga laws na binigay ni Yahweh through Moses, the laws limited the worst tendencies of human beings. And kung natandaan natin, last talk 5, ang ibig sabihin is that lahat ng mga laws na ito ay damage control. Pakiulit, damage control. Tandaan natin, hindi siya manipulation. Baka akala natin, ay, daming batas ng mga Hudyo. Praise God, hindi lahat na kailangan sundan, di ba? Basta 10 commandments, okay na ako. Basta, love God with all your heart, all your strength, all your soul, and love your neighbor as yourself, okay na ako. Yes, free ako. Pero ito, aside from that, God has given us the spirit of the law para hindi kailangan to the dot. Di po ba? That's why naging legalistic na yung mga Pharisees. So importante we understand that God gave the laws at hanggang ngayon, may mga kailangan natin sundan because it keeps us in the design that God planned from the very beginning. Hi! Hello! Nag-guess niyo po ba? Diba? So, halimbawa, hindi pwede na salita ko ng salita, tapos yung pala, tutumba na ako dito, di ba? Kailangan may harang kahit papano. Yan ang damage control. Nag-gets po ba? Oh, yan. So, eto we go to Deuteronomy chapter 23, 15 to 16. We will see the heart behind this law. If slaves should escape from their masters, take refuge with you, you must not hand them over to their masters. Let them live among you in any town they choose, and do not oppress them. Anong ibig sabihin nito, Brother Tony? Perhaps yung master ng slave na ito ay sobrang abuso, manipulative. Pinapalo, capital punishment ba yun? Physical punishment ba? May ganong issue ngayon. Di ba? Ngayon, nasa korte ngayon, yung katulong na inabuso. Di ba? These laws are meant to protect the slaves, not to eradicate kasi ang gumawa ng slaves ay tao, but God wants the nation of Israel to protect the slaves na pag abuso ang master, take care of the slaves. Take care of them kung tumakas siya. May purpose yan kung bakit tumakas from their master. Clear? Di ba? Kahit pa paano, nakikita natin yung puso ni Lord eh. Pero ito, the fourth lesson is this.
Care for poor borrowers. Ayun. Mga may utang. Ayan. Ito talagang relate na relate tayo dito, no? Pero this is what the law says, ha? Kasi minsan, nakakross na boundary tayo sa paghingi or paghabol ng utang, no? Ito, it says in Deuteronomy 24:6, it is wrong to take a set of millstones or even just the upper millstone as a security for a loan, for the owner uses it to make a living. Uli, konteksto ha. Millstone ang pinag-usapan dito. Pero bakit millstone, Brother Tony? What is a millstone? Alam niyo anong millstone? Okay, may papakita kong picture. Yung millstone kasi, nung panahon nila, karamihan sa kanila ay mga magsasaka. Farmers, agricultural. So, tuwing may harvest sila, kailangan nila yung millstone, yung pang-grind. Di ba? Alam ko, ginagamit pa rin ito sa mga provinces, di ba? So, kailangan ng millstone. Pero siyempre, kung may utang, may loan, at kailangan may security, di po ba? Kailangan may nakasanla. Yung mga ganun. You cannot get the millstone. Why? Kasi yung millstone ay pangkabuhayan nila. Kailangan nila yan. Example lang. I-try natin, no? Alam natin na usong-uso ngayon yung Grab, Food Panda, yung angkas, di ba? Sino dito nag-aangkas kadalas? Ayun, di ba? Ginagamit natin yung angkas. Halimbawa, ikaw ay yung motorist na may angkas. Yan ang pangkabuhayan nyo. May utang. May utang ka, pero kailangan may security para sa utang, di ba? No? Hindi pwede mo isanla or ibigay yung motor. Hindi pwede mo i-demand yung motor. Bakit? Kasi kailangan niya yon. Pangkabuhayan niya kasi angkas driver siya. Yan ang pang-tulong sa family niya. Guess niyo po ba? So yung millstone sa panahon nila, ganun din. So hindi pwede mo i-demanda yung millstone kung yan ang pangtulong at pangkabuhayan ng family niya. Eto, we go now to Deuteronomy 24:12-13. If your neighbor is poor and gives you his cloak as security for a loan, do not keep the cloak overnight. Hindi pwede paglagpasin yung isang araw. Return the cloak to its owner by sunset so he can stay warm through the night and bless you, and the Lord your God will count you as righteous. Anong gusto bang sabihin ni Lord dito? Ito, I believe the Lord is telling us all, child, feel the suffering of your siblings and do something. Huwag nyo i-oppress. Don't ask more than what is actually needed. Hi. Hello. Don't just sympathize, okay? Don't just sympathize sa mga nagsistruggle, sa mga may mga challenges, or just empathize. But these laws are telling us, be compassionate. Uli, pakigising yung katabi. Hoy, be compassionate naman. Mas lalo sa may utang sa'yo. Pero, to give it more depth, no? Ang salitang compassion, alam mo, napakalalim pala yung salitang compassion, ha? Kasi galing yung salitang compassion sa dalawang words na cum or cum sa wikang Latin, passion or pasko sa wikang Griego. Cum means with. Pakiulit, with. Ang passion or pasko, ibig sabihin to endure. Pakiulit, to endure. So ang compassion, pag pinagsama mo yung dalawang salita na yun, compassion means to endure with. Ulit, tell to the person beside you, please endure with me. Yung mga iba natuwa, oh. Ito, fifth and last lesson. Hold a party where the least are welcome. Yan. Pakiulit, party. Hindi ko sinasabi na tugstugan na kaagad, ha? Okay? Iba. Pero iba ang perspective ni Lord pagdating sa party. Basahin natin Deuteronomy 26:2. Put some of the first produce from each crop, your harvest, into the basket, and bring it to the designated place of worship.
Parang, Brother Tony, sounds familiar ito Parang tithing yata ito, no? And that's what we're encouraged to do tithing. At sila mas lalo, mga Hudyo, mga Israelites, they were encouraged to do tithing, pero hindi basta-basta, okay, my best 10% crop, every year, every time na may harvest, ibibigay ko sa mga pare, ibibigay ko sa templo. It's not just that. Pakisabi sa katabi, it's not just that. Hindi lang yung pagbigay ng tithing. Pero in biblical times, dahil walang masyadong pera na meron kagaya ngayon, yung pera na, paper. Pero when they give all of their tithes, yung harvest na 10%, at iko-collect yan ng mga pare sa temple, alam nyo, because the Levites, yung mga pare na nagka-caretake sa temple, wala silang mga properties, ang ginagawa nila, yung na-collect na nilang mga harvest, they will also use that to celebrate with others. Yung mga mahihirap, mga foreigners, to those who are in need. Kumbaga, parang malaking celebration. So yung pag-contribute nila ng tithe ay pang-celebrate ng malaking party after. Di ba? So alam ko, yan ang ginagawa natin dito sa feast. Amen? So yung pagbigay nyo ng tithe ay para sa feast. For the church. It's a big celebration. Amen? At this is a taste of what heaven already is, a big celebration because we are giving. Amen. So I'll ask you again, are you a generous giver? Yan. Diba? Balikan natin yung Deuteronomy 26:10-11. Then place the produce before the Lord your God and bow to the ground in worship before Him. Diba? Ginagawa natin yan dito sa feast. Afterward, you may go and celebrate because all the good things the Lord your God has given to you and your household. Binigay lahat ng Diyos. Amen. Remember to include the Levites, the foreigners living among you in the celebration. Yung mga the least, the last, and the lost. At yan ang sinasabi ni Jesus. 2,000-3,000 years later after itong laws na to, when you have a celebration, when you have the feast, don't invite just those na alam nyo na ibabalik nila yung binigay mo. Don't just invite those who you know may magkakaroon ng utang na loob sa'yo at magbibigay. Ay, na-invite ko si ganito, kasi alam ko, pag birthday niya, invite na din ako. Di ba? Ganoon. Pero hindi. That's not what Jesus is also fulfilling. That's why Jesus is the fulfillment of the law. Sabi ni Jesus, instead, invite the last, the leper, the poor, the sick, the prostitute, the sinners. Invite them kasi alam mo that they have nothing to return. But your return will not be here on earth. It will be in heaven. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. At iba yung feeling when you know you're giving away generously at alam mo, at the end of the day, hindi yan maibabalik sa'yo. Amen? Deuteronomy 26:13-14 says, Then you must declare in the presence of the Lord your God, I have taken the sacred gift from my house and have given it to the Levites, the foreigners, the orphans, the widows, just as you have commanded me. And I have not violated or forgotten any of your commands. I have obeyed the Lord my God and have done everything you have commanded me. Alam ko mahirap gawin minsan kasi ang tendency natin, what's in it for me? May babalik ba? And sometimes, it won't come back as what we would want it, but more than what we expected. Pag alam natin, ginagawa natin ito para sa Kanya. Amen? So when you say that I have done everything that the Lord has commanded, you cannot say that if you also do not care for the poor. Palakpakan natin ng Diyos. That is why God sides with the little ones. And to wrap our message today, let's call back Brother Alvin Barcelona. Thank you, Brother Tony. Thank you. Wonderful. Sabihin nyo nga lahat, hindi pwede. Oh, hindi pwede. Thank you. Palakpakan nga natin yung mga production team natin. Salamat. Sabihin niyo ulit, hindi pwede. Na mahal mo lang ang Diyos, pero hindi mo mahal ang kapwa mo. It doesn't work that way. Kaya nga yung cross is the most eloquent expression of our faith. Hindi lang dahil doon namatay ang ating Panginoong Yesus, napaka sagrado ng krus. Pero simbolo ka agad yun eh. Yung pataas,
Yan na yung ating buod ng pananampalataya eh. Kaya krus, yung pataas, pagmamahal natin sa Diyos. Yung pahalang, pagmamahal natin sa kapwa para maging kumpleto ang ating pananampalataya. Hindi naman pwedeng pagmamahal lang sa kapwa, wala kang Diyos. Kailangan kumpleto yun. Bakit? Naku, verse after verse sa New Testament, sabi sa 1 John 4:20, sinungaling ka. Sinungaling ka kung sasabihin mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo mamahal yung kapwa mo. Ang galing nga eh. Sabi, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mamahal yung kapwa mong nakikita mo? Kumbaga dito mo i-apply eh. Dito mo ipakita. Kaya ang Panginoong Jesus, mahal na mahal niya ang kanyang ama, pero kita mo paano niyang minahal ang kanyang kapwa. At sino ang kapwang mamahalin mo? Ay, syempre, mahalin mo pamilya mo. Syempre, mahalin mo mga kaibigan mo. Tama? Tama? O, pero huwag kayong matatapos lang dyan. Sa Luke 6:32, ang ganda sabi na doon, kung ang mamahalin mo lang ay yung mga nagmamahal sa'yo, ay hindi ka na kailangan maging Kristiyano. Kahit yung mga taong walang Diyos gagawin yan. Natural yun na mahalin mo yung mga nagmamahal sa'yo eh. O kaya mahalin mo yung mga sikat. Diba? BTS, mahal mo. I love you, Jimin. Mahal mo yung mga mababango. Mahal mo yung mga mayayaman. Mahal mo yung mga magaganda. Natural yan eh. Kamahal-mahal kasi sila eh. Tama? Kaya anong pinamamahal sa iyo kung Kristiyano ka? Yung mahirap mahalin. Yung mga mababantot. Yung mga madudungis. Mga nasa kalye, mga walang pumapansin. Yan ang pinamamahal sa atin. Yung mga kinukondena ng lipunan, saan pa sila tatakbo? Yan ang pinamamahal sa atin. Kaya anong sabi? Doon sa James, chapter 14, chapter 2, 14 to 17, alam na alam natin yan. Faith without action is dead. Salamat dito sa feast. Tayo nakakapag-worship. Amen. May misa pa tayo, the highest form of worship. Amen. We sing worship songs. We know the Word of God. We study, we pray. Amen. Pero paglabas natin, nandoon ang pruweba ng ating pananampalataya. Doon makikita. Kaya you cannot tell God, I have done everything you commanded, if you do not care for the poor, for the least, the last, and the lost. That's why this talk is challenging. This talk is isang hamon at paanyaya sa atin to be His partners in co-creating Eden here and now. Paulit-ulit tayo na lahat ng mga talks sa ito ay bumabalik sa hardin ng Eden, kung saan ang Diyos ay kaisa, ang tao ay kaisa ng Diyos, at ang tao kaisa din niya, ang kapwa niya, pati ang kalikasan. Because Eden must include my neighbor too, especially those who are suffering. Kaya tayo po sa Light of Jesus family, yan ang, I'm so thankful and so proud belonging to the feast. Kasi uulitin ko, ang gaganda ng worship songs natin, ang gagaling ng ating mga banda, pero hindi lang natatapos dito ang ating pananampalataya. Kwentuhan ko kayo ng ilang mga kwento lang. Nasa Bacolod po ako last week, at ang ganda na naman ng worship, ang ganda ng mga speakers. Pero ang pinakanamangha ako, nung pinakilala uli sa akin si Daryl, nasa gitna yung anak kong si Ayo. Siya doon nasa video kanina, bata pa lang. Yung nasa gitna, teka muna kapatid. Alam ko may lakad ka. Sandali na lang. Sa kapatid ko yon, yung nasa dulo po, si Daryl Tamon. Si Daryl Tamon po ang ating leader, servant leader sa He Cares Foundation. Si Daryl po, hindi ko katulad na nagsasalita ng ganito o kumakanta katulad ng anak ko, nandoon lang siya. Pero kasama niya po ay 20 mga kabataan. Yun, kapatid. Yan, mama. Yan. Ito. Yan. 20 po yan na pinag-aaral nila.
Senior High School. At hindi lang po yan 20 pinag-aaral nila nagsiserve. At tuwing Sabado po, nagpapakain sila ng 100 mga bata. 60 mga bata sa umaga at mga kabataan, teenagers sa hapon, kasama yan 20 yan. Ay naku, napalitrato sa akin, ay Brother Alvin, kumanta, salita. Sabi ko, ito si Brother Daryl ang dapat magpakuha kayo ng litrato. Salamat at nakikilala nyo ang Diyos. Ito, makikita nyo ang tunay na aksyon ng Diyos. At ang He Cares Foundation po, ayan sila. Kita ko silang lahat. By the way, sabi sa akin, si Daryl po, professional yan dito sa Maynila Ginulo niya buhay nilang mag-asawa at anak niya. Pumunta sa Bacolod para mag-full-time para sa gawain yan. Ilang taon nang ginagawa. Sabi ko, paano ka nabubuhay? Magkano ginagastos mo at papakain ka? 11,000 tuwing Sabado. Nabubuhay lang siya sa mga mabubuting loob. Mga feasters at mga nagdo-donate. At nilaan na ang buhay niya. By the way, yung He Cares, nandito yung talagang punong tagapangalaga niyan, si Jodin Sola, a few Sundays ago. Nilaan na nila ang buhay nila sa pamumulot ng mga batang kalye at pagpapaaral ng daan-daang mga bata. Naku, yan po ang tawag sa atin ng Panginoon. At isa lang po yan sa marami nating mercy ministries. Hindi ko alam kung nandito pa po si Sister Risa. Siya ay naglunsad ng kanyang aklat. Napakahusay pong manunulat, author, singer, preacher, editor ng ating Feast Magazine, ng Didake. Pero gusto ko ding malaman nyo, siya din po ay nangangalaga sa isa sa ating mga mercy ministries, ang Grace to be Born. Jeremiah, pati sa Grace to be Born, di ba sis? Ayan po, kung saan ang mga kabataang mga naabuso, dumaan sa mga traumatic experiences, o meron tayong halfway home sa mga dalagang ina or niisip na wag ituloy ang kanilang pagdadalang tao, pero dahil sa ating Grace to be Born, nailuwal nila at naaalagaan ang mga sanggol. At ayan po, ang dami pa niyan. Tayo'y nagpapaaral, tayo'y nangangalaga ng mga may cancer, tayo'y meron pang ministry sa mga may ketong. At meron pa tayong LOJ Prison Ministry, meron po tayong LOJ Pastoral Care, lalong-lalo na nung pandemya, kung saan talagang on the rise ang depression. Kaliwat kanan po, nagpapadasal sa amin, humihingi ng advice. Diyan po namin dinadala mga professionals po na counselors ang nasa Pastoral Care Center. At iyan po ang tugon natin sa ating pananampalataya. That is our faith in action. Welcome to the feast where you are loved. Lalong-lalo na ang mga anawim. Ang anawim po sa Biblia, yung mga nalimutan na ng lipunan. Kaya may anawim talaga tayo. Nag-aalaga tayo ng mga matatanda hanggang sa pagpapalibing nga sa kanila. Tayo na yan. Mga inabandona ng kanilang pamilya. Kaya ang ating ministries, from cradle to grave. Mula sa pinanganak na walang sumalo hanggang sa mamatay. Ito po ang magandang practical na paanyaya. Kung di man po kayo makapunta sa mga lugar na yan, o hindi nyo kayang mangalaga ng mga matatanda o magpaaral ng mga bata, yun lang pong pagdalo niyo dito sa feast at inyo pong pagbibigay. Kaya hindi kami nahihiyang manghingi. Kasi alam nyo at alam natin kung saan pupunta ang inyong mga binibigay. Kaya kung kayo'y may mga pinagkakabalahan, trabaho, pamilya, okay yan. Pero gusto nyong maging kaisa at tumugon sa tawag ng Diyos para sa mga nasa laylayan ng lipunan, welcome po kayo sa inyong pagbibigay o sa diretsong pagbibigay sa ating mga ministries. Tunay po natin tinutugunan ang tawag ng Diyos.
heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.